guys, Mommy Del Nino ito. So ito ang aga ko nagising, parang nagre-reset yung body clock ko. So hindi pa talaga siya sanay na na tulog sa gabi. Yan, so halos hindi nga ako makatulog eh. Maya-maya bumabangon ako. So finally nag-decide na lang akong bumangon ngayon like 5 AM. Yan. And mag-coffee tayo guys. Ayan. So yun lang yung advantage. Pag nagising ako ng maaga, pwede akong mag-coffee. Ayan, coffee tayo guys with my favorite James 5-in-1 mushroom coffee. So ayan, maglagay tayo ng 2 teaspoon ng black coffee. At magdagdag tayo ng 1 tablespoon ng James 5-in-1 mushroom coffee. Baka naman! At syempre magdagdag din tayo ng 2 tablespoon ng 5 times healthy na Anlin Gold milk. Baka naman rin! Char! So ipangtabi na nga muna natin itong mga canister na ito at itong coffee ang box ng coffee na ito para magkaroon ng clearance dito. Ayan, so itong mug na ito ay medyo mas maliit ito kesa sa dati kong ginagamit na clear mug. Free lang yan sa Watson's guys. Last year kasi may binili akong madami tapos may free siya. Dapat dalawa yan, kaya lang last piece na yan. Kaya yung isa ay pinalitan na lang ng 2 sets ng hair color. So hindi ko masyadong ginamit yung hair color na yun kasi liquid siya. May ginagamit kasi ako yung powder, mas gusto ko yung gamitin. Kamusta ang Tuesday ninyo? Ako ito, bisibisihan lang. Gagawa o hindi. May mga nagawa naman ako. Pero sa dami ng gawain bahay, syempre. Nakakapagod, hindi natin matapos. Lagi namang tomorrow. bukas na lang, mamaya na lang. Mga ganun. So hindi ako nakapagluto kahapon. Sa gabi. Kasi hapon na natapos yung ginagawa ko. Yan, meron pa kasi ako natirang isang serving ng spaghetti. Tapos may natira pa rin akong piraso ng chicken sa freezer. Yun na lang yung pinalambot ko tapos pinarito ko, pinarito ko sa spaghetti. Yun, fried chicken. Mag-ano pala tayo? Wala nang laman yung toyo ko at saka yung suka, pinaubos ko. So, ayan. Habang nagkakabi tayo, mag-isila ko nito para may multitasking tayo. So ayan, isali na nga natin itong maliit lang muna na bukas na guys kasi konti lang naman ako gumagamit ng toyo guys, 1 to 2 tablespoon lang ang ginagamit ko, minsan teaspoon nga lang, so abutin na yan ng month sa akin. So at ito naman suka, punuin natin ito kasi konti rin lang ako gumamit ng suka guys, 1 to 3 tablespoon, pero kapag gumagawa kasi ako ng marinade ng daing na bangus yan, marami ang ginagamit kong suka kaya malakas ako sa suka pag nagdadaing ako ng bangus. So ayan, okay na sila, ilalagay ko na lang doon sa lalagyan mamaya. Alam nyo guys, nung nag-work pa ako, hindi ako makapagkape sa umaga kasi syempre need natin matulog, di ba? Ang plano ko talaga after ng resignation ko, magpapahinga lang ako ng 1 week, magtitinamad ako. And then, pagkatapos nun, magsiset up na ako ng store ko. Originally, ang plano ko sari-sari store. Kasi may bahay yun, yung kita ko na nasa Canada, malaki yung bahay niya doon banda sa ibaba namin. Facing siya ng main road. May tindahan na talaga yun, pero luma na kasi yung tindahan. Tapos, ang nakatira doon yung kapatid ko. Una kami nakatira doon, bago kami lumipat noon ng Laguna. Nakatira kami doon. Tapos, umalis kami, yun, yung mga kapatid ko na yung nagpalitan na doon. Ngayon yung bunso kong kapatid, yung stepsister ko, siya yung nakatira doon. Parang kusina-kusina nila, ginawa nilang kusina-kusina yun. Pero, wala pang, hindi pa sila nagkabit ng anything na fixed, katulad ng tawag dito, lababo. Wala pa sila kinakabit, sa labas sila naglalababo. So, andun lang yung mga gamit nila sa kusina. Connecting yun sa sala, malaki yun, kahit hatiin pa yun, malaki pa rin yung magiging sala nila. Kasi yung tindahan naman, pwede namang 1 meter lang yung lapad, tapos yung haba niya, parang yun mga 3 meters, ganun. More than 3 meters, ganun. Parang almost 4 meters yung haba niya. So 1 meter by almost 4 meters, maluwag na yun sa tindahan. Yun. O kaya 1.2 meters, ganun, 1.3, hanggang maximum 1.5. Ang kaya pa, maluwag pa yung sala nila. Tapos nag-usap kami na, pinausap ko yung kapatid ko kung okay sa kanya na gamitin ko yung tindahan. Pagagawan ko na lang sila ng lababo nila, ng maayos na lababo nila sa labas. Saka naman nag-okay naman siya kasi dati noon ko pa yung gusto gawin tindahan, pero sabi niya noon magtitindahan daw siya. So syempre siya nakatira doon, siya yung priority. Pero nakapagpaalam na ako before pa noon sa tita ko kung pwede kong gawin tindahan, okay naman siya. Ako, hindi yun na. So fix na yung usapan namin ng kapatid ko na after ko mag-resign, magtitindahan ako doon. Maganda kasi siya, facing siya ng main road. So maraming mga tao dumadaan. Ang problema, so hindi ko pa masyadong na-realize yung malalaking problema. Basta naisip ko naman magtitindahan ako doon. So, hindi na ako mag-uupa. Although, syempre, nandun yung kapatid ko, kahit pa paano, konting isama, ganun.
habang palapit yung resignation ko, syempre, kinoconsider ko na yung mga gagawin ko, pinaplano ko na. Tapos, unti-unti, nagsisink in sa akin yung mga major problem. Pag ginawa ko yung ginawa kong tindahan. Unang-una, wala silang kuryente, naka-submeter sila. Ang laki ng computation ng submeter nila, 19 pesos per kilowatt hour. So, kung dadalhin ko doon yung freezer ko, at saka yung rep ko, ngayon pa lang, ilaw lang ang gamit nila. Ilaw, 2 ventilador, tapos isang TV. Nagbibili na sila ng mahigit 1,000. So, how much more pag nagdala ako ng ref at saka ng freezer? Siyempre, malakas yun. Baka magbila ko ng sa kuryente, baka magbila ko ng 2,000 or more. Diba? So, sabi ko naman magsasubmit ako. Tapos, pangalawa, siyempre gagawin ko tindahan yun, dapat isi-secure ko. Kasi open lang yun, lalabas-pasok sila. So, kailangan i-secure ko. So, dapat gawan ko ng dingding na sarado, lalagyan ko ng pinto para pag nag-close ako, nakalock siya. So, inisip ko yung gastos. Siyempre, hindi naman po pwedeng manipis na plywood lang ilagay mo. At least magpa-plywood ka ng mga 1/4 or 1/2. Kasi pagkagawan mo ng shelves yun para matibay siya. Tapos yung shelves na gagawin mo, hindi po pwede yung 1/2 kasi lulundo yun. At least mga 3/4. Magkano yung isang 3/4? May 1,000. Tapos yung pangdingding mo pa, yung kahoy pa, yung labor pa, di ba? Tapos bukod pa doon, yung sarado ng tindahan, yung status ng sarado ng tindahan nila ngayon, yung tagpi-tagping plywood lang. So syempre kailangan kong i-secure yun, tindahan eh. So syempre kailangan kong i-secure yun, di papagawaan ko rin ng matibay na sarado. So materialis na naman, labor na naman, yun. Tapos pang-apat, yung pagdadala ng mga gamit ko doon, ipapahakot ko. Magbabayad ako sa mga tao, di ba? Tapos yung everyday na kung magbubukas ako ng 6 AM, tulog pa sila lagi, ang gising nila 7 or 8 ganyan. So laging kailangan kong kakatok sa kanila kasi kailangan mo na ako makapasok sa gate. Yung gate nakapadlock, so kakatokin ko sila. Yung pinto ng sala nila nakapadlock, kailangan ko makapasok sa sala bago ako makapasok sa tindahan ko. So yun, so parang ang laking abala. Tsaka yung medyo mataas kasi itong location ko, mataas ito, parang hill siya, ganun, na papunta sa kanila, pababa yung kalsada, pababa ng ganyan, tapos sa end ng kalsada, ng pato, may hagdanan, na parang 10 steps yun, na hagdan ng semento. Araw-araw kong akit panaog yun, so sobrang nakakapagod, bukod pa yung gastos. Tapos, yung final na stop muna sa akin para mag-isip ng gusto ko itutuloy ko ba yung hindi, kasi nawala silang kuryente, di ba? Sabi ng kapatid ko, ate ko mausap na ako ng may kausap na raw siya na taga-miral ko, na magtutulong lakarin yung kuryente nila. Parang magbabayad yata siya ng 15 to 20,000, hati daw kami. So napaisip-isip ako, sabi ko sige pag-isipan ko. So pinag-iisipan ko, sabi ko my god, 10,000 kuryente pa lang lalakarin, di ba? So ang tagal-tagal na nilang nakatira doon, parang 10 years na. Bakit lang ngayon lang nila inisip ibalakad yung tapos porket magtitindahan ako doon, tapos isi-shoulder ko yung kalahati. Parang napaka-unfair sa akin, di ba? Ganun. So isa yun sa nakapag-ano sa akin. So compute ko 10,000 sa palakad sa kuryente. Tapos yung labor materials, pagpapagawa, baka abot na ako ng 20,000. So 30,000 na lahat na yun. Dingding, pinto, sarado ng tindahan, shelves, yun. Nasa 20,000 na yun. Makakulamin pa sa labor at materials. So yung 30,000 ko, doon pa lang mapupunta, wala pa akong initial stocks. Wala pa akong ititinda noon. Tapos sabi ko, siguro mga 20,000 pwede nang panimula. Sama-sama na yun lahat, grocery, tawag dito, sigarilyo, inumin. Ito pa, yung pang isang kinonsider ko, yung sa mga inumin, sa mga alak at saka mga soft drinks na bote, di ba? Hindi ka na ngayon dati kasi parang dideposituhan mo lang yung case at saka yung bote sa nagde-deliver. Okay ka na, kung wala kang bote. Ngayon, bibilhin mo na. So, I was thinking, bibilhin ko yung case at bote. Paano pag nagsara ako? Maibibenta ba ko ba yun sa kanila ng ganun kadali? Siyempre, hindi. Di ba? So, matitenga yun. So, nag-isip-isip ako. Sabi ko, baka 50 to 60,000 ang bibitawan ko para lang makapagtindahan. Wow. Yung 50 to 60,000 na yun, mababawi ko pa kagad yun in 1 year. Parang suntok sa buwan. Diba? So, inisip ko, hindi na lang siguro. Kasi parang kumuha ko ng batong ipupukpok sa ulo ko. So, dito naman sa location ko. May tindahan naman ito, may ready tindahan ito kasi before, may milk teahan ito. Yung harap ng unit ko, may milk teahan ito. Maganda yung pagkagawa ng store. Ano siya, may salamin, may bar, may counter, may kitchen siya, may sarili siyang CR. Ready na talaga for tindahan kasi milk teahan dati yun ako nag-operate. Sinara ko lang kasi nung during pandemic, di ba, bawal magtinda. Tapos nung medyo lumuwag-luwag na, during pandemic, ang daming nag-offer ng online training, na mga libre lang, na mga ang mura-mura, hanggang sa ang daming nagsulputan na ang mumurang milk tea sa main road. So syempre yung mga tao hindi napupunta sa mga patok-patok sa loob-looban kung meron namang mga available sa main road. Yun. Kaya sinara ko na lang. Tapos yun, dito kasi nag-uupan ako dito ng 2.5 sa pinsan ko na may-ari, nasa New Jersey siya. So inisip ko, since may tindahan naman yung milk teahan, hindi ko bubuksan yung buong tindahan kasi ayoko ng ugali kasi ng mga tao dito. Yung labas-pasok, lalo na yung mga bata, hindi mo makontrol. May yung wall ng tindahan is totally purong salamin. Nakakatakot pag nabasag, di ba? Wala naman silang pakialam pag nabasag yan, ang matatanggap mo lang sorry, di ba? Tapos ako magbabayad sa pinsan ko. So inisip ko, hindi ko bubuksan yung tindahan. Yung kitchen kasi noon, may bintana siya para sa take-out counter. Yun ang pwede kong buksan. So inisip ko, magpapagawa na lang ako ng signage na kung anong available sa akin. Pero hindi ako pwedeng magtindahan kasi
to my left, sa kaliwa ko, may tindahan, kumari ko, ninang ng anak ko. O di syempre, nakakahiya, diba, na kompetensya. Tapos to my right, may tindahan din, kung saan ako nakasubmitter ng tubig ko. So, syempre, hindi ko siya pwedeng kalabanin kasi pag nagtindahan ako, isip niya, kinokompetensya ko siya, baka putulan niya ako ng tubig. Kaya may regular supply ako ng tubig, hindi na ako namang problema kasi dati nagpapahos-hos ako, kung kani-kanino ko tatakbo para magkaroon ng tubig. O yan, at least ngayon, yung tubig regular na dumadali sa mga gripo ko. So, mas importante sa akin yung tubig, no? So, hindi ako pwedeng magtindahan ng sari-sari store na makakalaban ko both sides. So, nag-isip ako kung anong pwede kong mailagay. So, since patwalk nga, daanan din ng mga tao, ng mga estudyante. So, ang Xerox kasi tsaka yung printing is malayo. Pupunta pa sila sa main road para magpa-print, magpa-Xerox, magpa-scan, ganun. So, yun na lang naisip ko. Bibili na lang ako ng printer. Actually, nakabili na ako. Yung i-vlog ko na nga. Bumili ako ng printer. Yun, maganda siya. 3-in-1 siya, Xerox. Ayun, yung printer na yun, maganda talaga yung printer na yun. Marami siyang magagawa. And napaka-modern niya. Pwede mag-Xerox, mag-scan, mag-print. Usually sa labas, pag nagpa-print ka, kapag long bond paper, yung tinatawag na legal size, hindi available sa kanila yun. Dito sa printer na to, merong feature yung printer ko na yun, yung legal size. At saka yung back-to-back copy, kailangan pa nilang balik rin yung papel para makapag-back-to-back. Ito hindi na, automatic, hindi na gagalawin yung papel. Makakapag-back-to-back copy na ikaw. So, ayun. So, kaya nagustuhan ko yung printer na yan. So, yung printer na yan, nang binili ko, ano yan siya, parang 15,495 yata or 15,499. Basta nasa ay hindi, 14,495 or 14,999 something ganun. Basta almost 14,500. Tapos, nung tinanong ko doon sa 6 months lang yung zero interest niya, medyo mabigat kapag 6 months zero interest. So, tinanong ko kung pwedeng gawin, i-stretch ng 1 year. Pumayag naman, pero finix nila sa 16,000. So 16,000 siya in 1 year. At least okay na, mahigit 1,000 lang yung monthly ko, parang 1,3 something lang. Ganun. Tapos nag-offer yung anak ko, nung nalaman niya na gagamitin ko sa business ko after resignation. Sabi niya, mama, kailangan ko marami akong ipiprint, ganun, mga delicate ng mga documents, ayaw niyang ipaprint sa mga printing shop kasi syempre magkakaroon sila ng copy ko. So sabi niya, hatian na lang kita, mama. Sasagutin niya yung 8,000 para ma-print lahat ng mga ipiprint niya. So kaya ako hinatid ng Laguna yun kasi nga kailangan niya ma-print lahat ng mga documents niya para sa interview niya, sa visa niya, hanggang sa flight niya going to the US. So yun, so nung nag-Airbnb siya sa Rojas Boulevard, dinala niya yung printer at nasundo ko na yung pinag-grab niya rin ako pauwi para madala ko yung printer yun. Ganun. So ang shoulderin ko na lang doon is kasi binigyan niya na yung cash sa akin na 8,000. So lalong lumiit ngayon yung monthly ko, wala nang 1,3, kalahati na lang ng 1,3. O di ba? Medyo magaan na talaga siya. So ganun. Tapos aside from printing, pwede rin siyang mag-print ng photo paper, ng stickers, ng mga labels, ng mga invitations. Kailangan ko lang aralin yung pagdi-design. So magiging busy ako for the next following weeks. Dapat na ngayon nag-unti-unti na ako nagsi-set up, inaaral ko na yung printer. Kaya lang na-stress ako kasi ni-expect ko ang flight niya by mid pa ng February or baka March pa. Nag-text ba naman sa akin ng isang araw, mama, flight ko na sa 7. Oh my god. Sabi ko, nakaka-stress be. Sabi ko, sobrang nakakalungkot, diba? As a mother, parang all of a sudden lilipad siya going to the US, parang iiwanan lang ako na ganun lang. Yung ganun. Tapos buti sana, sabi ko nga sa kanya, ibang-iba na syempre yun kasi yung hindi na kita mapupuntahan anytime na gusto ko, anytime na kailangan mo ako, hindi na kita mapupuntahan kahit may pera pa akong pamasahe going to the US. Hindi ako basta makakapunta sa'yo kung wala akong visa. Yun, ganun kahirap yun, be. It will take 2, 3, 4, 5 years, baka bago pa tayo magkita ulit. Diba? At least man lang sabi ko, nag-extend ka man lang sana ng 1 month, ganun, para meron pa tayong extended time to band together, nila ate mo, ni kuya mo, ganun. Pero wala tayong magawa, nakabook na siya ng ticket. Siguro, na rin, kasi ang tagal na nga nilang hindi magkasama ng asawa niya, magpa 5 years na. So, ayun, siguro, lalo na magpa-Valentine, siguro, gusto nilang first ever Valentine's together nila yun. Kaya, sige, sabi ko, wala tayong magawa, nag-decide na siya. So, support na lang. So, ayun, ganun. And going back dun sa inisipin ko. So yun na, mag-offer ako ng printing services. And aside from printing services, may freezer kasi ako, guys, na malaki. Yung chest freezer, ganun, mahaba siya. Yun, so, naisip ko magpo-frozen products ako. Lalagay ko na lang sa tarpaulin kung ano yung mga available na frozen products ko na i-retail ko. Para hindi na sila tatakbukan ng palengke, ganun, anytime meron, pang-retail, ganun. Tapos, aside from frozen products, maglo-loading station din ako. Load lahat ng tawag dito, load smart, load talk and text, mga ganun, load. Tapos, GCash, cash in, cash out, at saka bills payment. Yun. Although, bihira na siguro yung mga pumupunta ng mga billing offices kasi napaka-convenient na, pero hindi naman lang kasi lahat may GCash payment, diba? So yung mga hindi makakapunta na at yung gagasto sila ng 30 pesos or 50 pesos pamasahe back and forth. Mag-charge lang ako ng 15 to 20 to 25 pesos. At least nakapagbayad na sila ng mga bills nila, ganun. Tapos ano pa ba? Since nag-start na nga ako nag-bake ako ng mga low carbs and low calories breads, pastries, and snacks, unti-unti i-offer ko rin yun, i-introduce ko rin yun. Kaya lang, wala akong delivery, for pick up lang. At saka yung, kumbaga, mas maganda kasi yung for pick up, kasi o kaya delivery, pero shoulder nang mag-order yung delivery through Grab or Lalamove, ganun. Mas maganda yung ganun kasi fresh, on the same day, freshly cooked yung orderin nilang mga breads and pastries and snacks compare sa mga in-order nila sa Shopee kasi ilang araw nang luto yun, tapos may i-stack pa ng ilang araw sa shipment, yung ganun. So yun yung mga pinaplano ko. Hindi lang ako makakonsentrate this week kasi naratel ako dun sa nawindang ako dun sa biglang message ng anak ko na, mama, flight ko na sa 7. So nag-iimot-imot ang lola niyo, ano ba naman yan, iwanan na ako ng bunso ko. Bunso ko pa naman yung pinaka-close sa akin. Siya yung lagi kong pabuntot-buntot. Kita niyo naman sa mga vlogs ko, kung nasaan siya ng Airbnb, nandun ako kasi nga we make it a point na pag may chance na makapag-bonding kami together, talagang ginagawan ko ng paraan. Simula kasi nung nagtrabaho ako, hindi na ako madalas nakakauwi ng Laguna. Kaya yun, siya na lang yung gumagawa ng paraan. Kapag nag-Airbnb siya, sinasama niya yung pangalan ko sa guest para mapunta-puntahan ko rin siya, makakatuloy ako dun sa BNB niya. Yun, ganun. So, ayan guys, thank you so much for watching. Sana hindi kayo na-bored sa kwentuhan natin.
Thank you so much guys for watching, and kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell for sa mga susunod pa nating mga videos, and pakishare nyo na rin ang aking videos mga guys. Thank you so much for watching and happy Wednesday! Bye!